Kinumpirma ni Lebron na si Bronny James ay nagkaroon ng operasyon after ma-diagnose kung ano ang naging cause ng kanyang cardiac arrest. Nasa rehab na ngayon si Bronny at nagpapagaling. Kaya sinabing near future na makakalaro pa rin itong si Bronny James at inaasahang aabot pa siya sa season ngayon taon sa USC. Sa Bucks naman, after makuha nila si Damian Lillard via trade, sinabi ni Giannis na magsasign ulit siya ng kontrata sa Milwaukee Bucks. Hindi naman naging issue doon yung pera. Nasa ibang level na ulit ngayon, di umano ang Bucks ayon sa kanya dahil sa pagkakakuha kay Damian Lillard. Committed din kasi sila makakuha ng championship. Pwede kasing pumirma si Giannis ng nasa $169 million sa loob ng 3 taon ngayon pa lang. Kung off-season naman, aabot yun ng $233 million sa 4 na taon, depende pa yun sa salary cap. Ang Bucks may 3 players na franchise leader din sa scoring. Si Giannis sa Bucks, si Brook Lopez sa Nets at si Damian Lillard sa Portland. Ang Bucks ang number 4 sa 3-point area last season behind Warriors, Celtics at Dallas. Lamang din sila sa rebounds per game or sila yung number 1. Kaya magbe-benefit si Dame kapag tumira siya mula sa beyond the arc dahil alam niya may kukuha ng rebound. Si Dame umi-score sa labas ng paint, si Giannis naman sa loob. Pero yung depensa kasi nitong si Dame ang question doon. Pero sa ngayon, paborito pa rin ng iba na ang Bucks ang papasok sa finals kahit di pa nagsisimula ulit yung season. Si Russell Westbrook naman going 35 years old na this November 12. Mentality niya papasok ng regular season, hindi yung championship or bust season. Wala siyang iniisip. Ito rin yung posibleng huling beses na makita yung triple-double machine na Russell Westbrook kung mahabang minuto pa rin yung lalaroin niya. Prior nang pumunta siya sa Lakers, 22 points, 11 rebounds at 11 assists siya noong 2021 sa Wizards. Bumagsak yun sa Lakers ng 17 points, 7 rebounds at 7 assists per game sa loob ng 2 season. Dito sa Clippers, meron siyang 15 points, 5 rebounds at 7 assists per game sa loob ng 21 games. Mas better 3-point shooter si Westbrook sa Clippers kumpara nung nasa LA siya. Nakakalaro pa rin si Westbrook ng 70 plus game sa nakaraan 2 season. Yun kasi ang kailangan talaga ng Clippers dahil si Paul George at si Kawhi hindi na umaabot sa numbers of games na yun. Sa postseason versus Suns, meron pa siyang 23 points, 7 rebounds, 7 assists, 1 steal at 1 block per game. Kaya kung hindi man maglaro si Kawhi at itong si Paul George, meron silang aasahan doon kay Russell Westbrook. Malaki pa talaga ang chance ng Clippers na pumasok na mas malalim sa postseason kung healthy si Kawhi dahil nga nangyari na yon noong 2021. Na-injured kasi siya bago yung conference finals. Isa rin yon sa mga what if. 2 taon na rin kasi ang nakaraan at yung mga players ng Clippers nagkakaedad na rin. Wala silang nakuhang major players this offseason. Ang kalaban naman talaga ng Clippers ngayon, injury. Si Anthony Davis naman noong nakaraan taon sinabing meron siyang chip sa kanyang balikat. Ibig sabihin nun, championship. Ngayon naman, dineclare niya maglalaro siya ng 82 games. Yun ang goal niya every year. Dahil buong karir naman ni Anthony Davis, hindi pa siya nakakalaro ng 82 games. Pinakamatagal niya nilaro, 75 games ng 2 magkasunod na season. Sa Pelicans pa yon. Ngayon, record na ata kapag nakalaro ang isang star player ng buong season or 82 games. Sa 2023, 21-11 ang record ng Lakers kapag andun si Anthony Davis. Ito yung second part na after ng trade. 8-5 naman ang LA nung time na si LeBron ay na-injured pero andun si AD. 9-13 naman ang record ng Lakers kapag walang Anthony Davis sa lineup at meron pang LeBron. Doon pa lang sa stats na yon na si Anthony Davis talaga ang pinaka-core player or kailangan ng Lakers. Kailangan na rin kasing bawasan yung load ni LeBron. Kahit kasi andun si LeBron at walang AD, hirap manalo ang Lakers. In-improve din ni AD ang kanyang jump shot ngayong off-season. Kung maglalaro kasi si AD ng katulad ng nakaraang season, okay yon at nag-improve pa ang jump shot niya. Ang magic number talaga ng games na kailangan na malaro ni Anthony Davis, 65 games pataas. Ma-maintain lang niya yun. Ang isa sa mga rason doon, under contract kasi si AD until 2028. 34 years old na siya noon. Ito yung $177 million na contract extension niya. Si AD ang magiging highest paid player ng Lakers.
Bago mag-take effect ang kontrata na yon, lalaro pa kasi si Anthony Davis ng 2 season. Ito rin yung sinabi ni Giannis dati na maaga pa para pumirma siya ng contract extension sa Bucks. Sa Lakers kasi minadali. Sinecure agad nila. So ito lang yung hindi ko sigurado. Dahil noong 2024, next off-season yan, kung pwedeng i-terminate na ni Anthony Davis yung kontrata na yon para pumasok sa bagong contract.